Ma'am, good afternoon. Despite the apparent interventions ng gobyerno, hindi pa rin naman natin maiiwasan yung mga detractors na nagsasabing baka yung ayuda na pinamimigay ay madaan sa pagbubulsa ng o sa korupsyon. Ano po ang masasabi ng palasyo dito? Yan naman po ay puro haka-haka, puro pang-iintriga. Kung meron silang nais na malaman at meron silang duda, di sila na po mismo ang mag-imbestiga. Sa ngayon po, hindi po iniisip ng Pangulo yung mga ganyang klase ng intriga. Hindi panahon ngayon ng pang-iintriga. Kailangan po natin ng pagtutulungan. Hindi po natin kailangan ng paninira, kung hindi pag-uunawaan. On another topic, a business organization said possible po ang work from home setup ngayon para makatipid lalo na yung mga private sector. Ano po ang maimumungkahi ng palasyo dito? Kung yan po ang magiging panukala ng mga private business companies, makakatulong po malaki yan. Pero siyempre po, hindi naman po didiktahan ng Pangulo ang mga pribadong kumpanya kung nakikita po nila na ito'y makakabuti sa ating bayan, para sa interes ng ating mga kababayan, para makatipid din po sa fuel or sa produktong petrolyo, maganda po yung suggestion. Sunod po na tanong, Mads Moratillo, Net25. Hi ma'am, related lang po dun sa tanong ni Rapi about the workers. Yung TUCP, nagkaroon sila ng panawagan ma'am na sana magkaroon ng 5,000 ayuda rin para sa mga minimum wage earner. Possible po ba to? Katulad ng sinabi natin kahapon, lahat po ng suggestion ay aaralin. Nothing is off the table. Pero kailangan po natin unahin ang dapat na mauna na bigyan ng ayuda. Nauna na po natin binigyan ng transport sector. Yan po ang utos ng Pangulong Marcos Jr. At inuuna rin po natin ang mga maaaring ibigay na tulong sa lahat ng kababayan. Hindi po ito namimili yung 50% discount sa MRT, LRT, libreng sakay. So lahat po na maaaring ibigay na naaayon din sa batas at kakayanin ng budget ng Pangulo ay rather ng gobyerno, ibibigay po yan. Ma'am, can we get the reaction of the palace post? Yung Philippines daw po, yung kauna-unahang bansa na nag-declare ng national energy emergency. And also, can we get the reaction of the palace on the looming rotational brownouts and declining electricity supply? Bukod sa mataas na presyo ng langis, tag-init na rin po kasi at may mga ginagawa na po ba yung gobyerno para sa nagbabatang krisis, hindi lang sa langis kundi sa kuryente? Yung unang tanong, ano yung unang tanong? Yung Pilipinas yung first. Okay. So, kung tayo po ang kauna-unahang nag-declare ng state of energy emergency, yan lamang po ay nagpapatunay na ang pamahalang ito ay hindi po nagbabagal sa kanilang pagkilos. Ibig sabihin po, itong energy emergency na inihayag ng Pangulo ay para po maibsan, para po mapigil na magkaroon ng krisis dito sa ating bansa. So inuuna na po natin lahat bago pa man tayo humantong sa hindi magandang sitwasyon sa ating bansa, dulot nitong krisis sa Middle East. At doon sa, okay? Yung sa krisis sa kuryente, ma'am. Yes, oo. Kaninang umaga po ay nakausap po mismo natin sa Secretary Sharon Garin at ito po ang kanya naging pahayag. And I quote, "We issued department guidelines to allow electricity from cheaper fuel, generate more sources like coal and renewable energy. ERC has now suspended the electricity market so we can have more coal, renewable energy, and even Malampaya generated power. We are assisting renewable energy developers to complete their projects ahead of schedule. Around 500 megawatts na done na, according to Secretary Garin. Another 500 we're working in progress pa. All that and more para mabawasan ang posibleng itaas ng presyo. As to islands, we're planning to get diesel for Napocor. Hopefully, it will be cheaper but lower grade oil para iwasan ang blackout sa mga isla. Siyempre po, mas maganda rin po ang mga solar companies ay makakomply sa kanilang mga obligasyon para makatulong din po. Salamat po. Sunod po na katanungan, Maricel Halili, TV5.
Good afternoon, Yusek. Yusek, sabi ng Iran, they will be, there won't be a negotiation for now. So mukhang malabo pa kung kailan matatapos yung gulo. Having said this, gaano po kalalim ang resources ng Pilipinas? And if, well, the government has mentioned na naghahanap tayo ng alternative sources. But in any case, na hindi matuloy yung agreement, ano po yung contingency plan? Siyempre, unang-una, magdasal tayo na magkaroon na ng agreement sila at magkaroon ng pagkakasundo. Kapag hindi po kasi agad nagkasundo at hindi natapos itong sigalot sa Middle East, malaki po talaga itong magiging epekto. Pero muli, tinanong natin dyan si Secretary Sharon Garin at ito ang kanyang sinabi. And I quote, "We are stocking up and now in dialogue with other countries like India, Argentina, Canada, and other countries that do not rely on Middle East for their petroleum." End of quote. Pero of course, nandyan pa rin yung fear na baka maapektuhan yung supply natin. So to calm the people, how far are we from energy lockdown? Kasi nabibring up din yung mga historical happenings back in 1970s when there were shortage na nagkaroon ng fuel rationing, nagkaroon ng carless days. How far are we from that? And what's the worst case scenario that the government is now preparing? Sa ngayon, ito po talaga yung pinaghahandaan ng Pangulo, pinaghahandaan ng administrasyon. Kaya ayaw po nating mapunta doon sa worst case scenario. So kaya nga ngayon po, sa pagtutulungan na rin po ng lahat ng ahensya ng gobyerno, especially DOE and DFA, na naghahanap po talaga tayo ng sources para po yung supply ng petrolyo ay hindi mahinto at magtuloy-tuloy po para po sa ating mga kababayan. So you don't see energy lockdown anytime soon? Malayo pa yon? Sa ngayon po, as we speak, wala po tayong nakikita. As we speak. Thank you, Yusek. Salamat po. Ana Bajo, GMA News Online. Afternoon, ma'am. Ma'am, Bayan President Renato Reyes has questioned if the president is exempted from the anti-EPAL policy during cash assistance distribution kasi sa isang payout po sa Quezon City, meron pong tarpaulin at ang nakalagay ay ang nakalagay dun sa tarpaulin ay serbisyo at tulong mula kay Pangulong Bongbong Marcos. Pinagbabawal daw po ito under GAA. Unang-una sa ating mga kababayan. Nung nakita po ni Pangulo Marcos Jr. isang tarpaulin na meron siyang larawan, yun po ay iniutos niyang tanggalin ang kanyang larawan. Kaya wala na po kayo. Binigyan niya po ito, kinall out niya po ang DSWD. Meron po kasi nangyayari, kapag ka po hindi nakikita ang Pangulo at karamihan ay halimbawa ay nasa meeting lamang siya sa Malacanang, kapag hindi nakikita sa labas, ang sasabihin ng iba, nasaan ang Pangulo? Kapag naman nakikitang madalas at nakikita na gumaganap sa kanyang mga programa, ang sasabihin ng iba, namumuliti ka. At ngayon, marami nagsasabi, walang ginagawa ang Pangulo. Pero ngayon, ipinapaalam sa taong bayan kung ano ang proyekto ng Pangulo. Ang sasabihin naman nila, pa-EPAL. So, di natin alam ano ba ang nais ng mga taong ito. So muli, ayaw ng Pangulo ng pa-EPAL. Pero ma'am, meron din po kaya tayong reminder sa mga LGUs kasi si President din naman po yung nag-push nito nung pinirmahan niya yung GAA last time na yun nga, anti-EPAL policy. Yes, Meron na lang pong reminder. alam nila. Ngayon po, nadidinig nila, bawal ang EPAL. Thank you, ma'am. Salamat po. Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Good afternoon. DSWD Secretary Rex Gatchalian said in one coverage that they're under the understanding that the president is not covered by the anti-EPAL provision in the GAA. Your comment po. Okay. Tinanong ko na rin po dyan si Secretary Rex. At ito po yung sabi niya. DSWD thought the president was exempted. But when our attention was called, we addressed it immediately. So alam niya po. Okay na So, po? hindi po siya exempted. Confirming po.
Hindi po siya exempted. Pero tandaan po natin na dapat din pong malaman ng taong bayan bilang presidente na ito ang kanyang proyekto. Para malaman ng taong bayan, assurance na ang Pangulo ay nandito para sa ating lahat. Yusek, follow-up na lang po on the messaging of the palace. The admin already declared the country under a national energy emergency. Sinabi din po ng Pangulo na mahirap talaga o out of the government's control yung pagtaas ng presyo ng petrolyo. But Malacanang isn't calling it a crisis. So may krisis po ba o wala para sa palasyo? Maliwanag po ang sinabi ng Pangulo sa kanyang mensahe. Sabi niya po, uulitin po natin, malinaw ang salitang ginamit natin, energy emergency. Hindi ito emergency ng pangkalahatan. So, ang sabi din po niya na there's nothing to be panic about. Gumagawa po ng trabaho ang gobyerno, ang Pangulo. Ang pagsasagawa po ng Executive 110 ay para po hindi tayo makarating sa tinatawag na krisis. Kaya po hanggang ngayon, patuloy na nagtatrabaho ang lahat ng parte ng gobyerno para po ang lahat ng maaaring ibigay na tulong, maaaring ibigay na proyekto para maibsan ang impact nitong krisis sa Middle East ay gagawin po. Basta po ito'y naaayon din sa batas. Salamat po. Huli pong katanungan, Julie Bay sa 1PH. Yusek, sinabi po ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association na tataas yung presyo ng ilang produkto sa ilang supermarkets. Included daw po yung noodles, canned goods, at saka tubig. Ano po yung susunod na hakbang ng palasyo? Kasi recently sinabi nga ng Pangulo yung assurance po na hindi tataas or hindi magtataas ng presyo yung mga supermarkets and manufacturers. Opo, kinausap din po natin kanina lamang po si Secretary Chris Roque ng DTI. At ayon po sa kanya, siya na po ang bibigay sa inyo ng mensahe patungkol dyan. Pero makikipag-usap daw po ba si Secretary Roque sa mga manufacturers tungkol dito? Si Secretary Chris Roque na po ang inyong tanungin dahil yan po ang ibinigay niya sa akin na mensahe. Na siya na lamang po ang magbibigay ng mensahe patungkol po dito. Pero meron po siyang mensahe. So, just ask Secretary Chris Roque.